Gaano ba talaga ka-busy ang mga nanay o mga misis tuwing umaga? Tara samahan nyo nga ako mga mare na maghanda ng baon ng aking asawa. Medyo naninibago pa rin nga ako hanggang ngayon dahil ilang buwan din nga akong tigil sa paghahanda ng baon ni Mister. May ilang buwan din kasi na medyo palaging malayo nga yung trabaho nila. Kapag ganoon nga mga mare, yung boss na nga nila yung gumagastos sa pagkain nila. Nakakatipid nga kami kapag ganoon tapos hindi pa nga pagod ang mare nyo. Anyway, highway mga mare, Monday pa nga pala itong kaganapan. Gumising ako ng alas 5, hindi na kagaya ng dati na alas 4 gising na nga ako kasi single burner nga lang yung gamit. Ngayon nga dahil dalawa na nga yung lutuan natin, meron pa tayong mga electric dito, hindi na nga ako gaanong maagang gumising. Kasi kahit papaano, napapagsabay-sabay ko na nga yung mga luto. Usually kasi talaga mga mare, tuwing gabi nga ako nagluluto ng ulam namin at damay na nga dun yung pambaon ni Miss. So bali kasi yung inulam namin nung gabi chicken fillet lang at hindi na nga kami nagsabaw kasi meron nga akong niluto na corned beef na may patatas. Nung tanghali ko nga yung niluto at madami pa ngang natira kaya naman ayun na lang din yung ipinertner namin doon sa chicken fillet. Sa madaling sabi mga mare, wala nga natirang ulam nung gabi kaya naman ayan ngayong umaga ako magluluto ng pambaon ni Mister. Paglulutuan ko rin kasi siya ng gulay para naman masarap-sarap nga yung kain niya kahit nasa trabaho siya. Sapol kasi mga mare na naging asawa ko nga si Mister, palagi ko nga yung pinaghahanda ng baon niya. Sanay na yan sa akin na palagi nga siyang may binalot na kanin. Pero ayun nga kapag libre naman ng boss nila, hindi ko na siya pinagluluto. Medyo mahal din kasi talaga kapag ka nga sa kantin ka bibili. Etong Mister ko, napakalakas niyan sa kanin. Baka sa kanin pa lang mga mare, kulang na yung 100 pesos. Kung paglulutuan ko siya, mas nakakamura nga kami. Sinisikap ko na lang talaga na mapaghandaan nga siya ng baon kahit medyo maaga nga ako nagigising. Kasi ito rin naman nga yung duty natin bilang isang asawa or isang nanay. Kahit na wala akong estudyante mga mare, parang meron na rin nga. Pero alam niyo sa totoo lang, pangarap ko din talaga na maghanda nga ng baon ng anak ko, maghatid at magkaon sa school. Pero darating din naman tayo dyan. Siguro excited nga lamang ako kasi nga meron nga akong mga kabarkada or yung mga friends ko noon, mga klase ko noon na may mga anak na nga at panay pumapasok na nga sa school. Anyway mga mare, sinimulan ko na rin nga pala yung pagluluto nga nitong gulay at yan, gigisa ko lang naman yan. Yan nga pala yung nabili namin sa palengke na sari-saring gulay na nakabalot na. Bale, 4 na balot nga pala yung binili ko. Hindi naman talaga dapat. Kaso lang mga mare, yung binilhan ko nga niyang gulay na yan, inalok na sa akin yung 4 na balot ng gulay at 60 pesos lang. Kasi maaga nga daw silang magsasara, gawa ng may outing daw sila. Kaya nakamura talaga ako dyan sa gulay na yan. Bale, 2 balot nga pala yung niluto ko. Yung 2 kasi pinadala ko kay Mr. sa bukid. Dahil magagawa nga sila doon at kako yun na nga lamang ang gulay. Habang nakasala nga pala yung sinaing ko, pati na rin yung gulay, mag-aasikaso naman ako nitong pang partner sa gulay. Magluluto lang ulit ako nitong chicken fillet. Bago ko nga pala ilagay sa ref yung manok, nilagyan ko na muna yun ng mga pampalasa. Para mababad na nga at paglulutuin malasa. So bale, una ko nga palang ginawa, kinoat ko na muna sa harina na may kahalong breading mix. Sumunod naman dito sa may itlog, tapos ang panghuli nga dito sa breadcrumbs. Hindi ko nga pala kakapalan yung pagkakabalot sa breadcrumbs kasi madali nga masunog kapag gano'n. Tsaka di rin nga masarap kapag nga sobrang kapal. Pagkatapos ko dyan sa manok, balik na nga ulit dito sa gulay. At dahil kumukulo na, nilagyan ko na rin nga pala yan ng pampalasa. Grabe mga mare, ang hirap din talagang mag-isip ng uulamin, no, lalo na kapag nga may nagbabaong. Pero okay na nga ako dun sa nahihirapan mag-isip ng lulutuin kesa naman nahihirapan kung saan kukuha ng pambili ng uulamin, di ba? Nauna ko na nga pala mga mare lutuin yung kanin at dahil okay na nga magsasalang na din nga pala ako dito nung manok. Kagabi nga pala pinagpritusan ko ito at yan na rin nga pala yung gagamitin ko. Isang beses ko pa lang naman napagpritusan yan at kaya lang medyo ma-brown na ay dahil sa breadcrumbs. Kailangan ko nga yung ipaliwanag kasi meron ngang manonood dito na talagang akala mo alam nyo na yon. Buti na lang talaga nagkasya nga sa isang salangan lang kahit maliit yung aking pinagpritusan. So bali lulutuin ko lang siya sa mahinang apoy para hindi masunog. Mas madali kasi talagang masunog kapag nga may breadcrumbs na nakabalot. Nag-alarm na rin nga pala yung cellphone ng asawa ko at ang ibig sabihin nun gisingin na nga siya. Kasi mga mare, kahit ilapit mo pa sa mukha niya o sa tenga niya nga yung cellphone, hindi talaga yun magigising. Kaya parang para sa akin talaga yung alarm na yun para lang gisingin ko siya. Kapag gigisingin mo kasi yung kailangan talaga yugyugin mo o kaya naman kurit-kuritin mo. Kasi wala talagang talab sa kanya yung alarm kahit pa itodo mo yung volume. So bali ginising ko na nga pala siya pero hindi pa rin nga bumabango. Nagtimpla na muna ako nitong kape niya. At pati na rin nga nitong kape ko para mapalamig ko na. Bago ko kasi talaga mainom yan, tinatapos ko na nga muna lahat-lahat ng mga ginagawa ko dito sa kusina. Madalas nga mga mare, nakaalis na si Mr. Di ko pa yan naiinom. Binalikan ko na nga kaagad ulit itong aking niluluto, gawa ng pasunog na nga. Kundi ko nabalikan kaagad, naku magbabaon talaga yan ng sunog. Buti na lang din talaga at hininaan ko nga yung apoy niya. Ito naman gulay mga mare, titikman ko na nga muna pala. Kami ni Mister, magkaiba talaga kami ng gustong lasa. Ako kasi gusto ko malasang malasa. Yung tipong tabang na tabang pa ako pero siya alat na alat na. Talaga magkakontra talaga yung mga dila naming dalawa.
Sa wakas nga mga mare, okay na nga, luto na lahat. Kaya naman pagkaahon ko nito, mag-aasikaso na rin nga pala ako ng baon ni Mister. Si Mister nga pala ay nagkakape na niya, pero bago nga pala siya gumayak, ay nag-aasikaso na muna siya dun sa mga manok niya. Di naman na siya naliligo sa umaga kasi nga sa gabi siya naliligo. Fast forward na nga mga mare ko, after na makaalis ni Mister, yan, kumain na rin nga pala ako kasi pagod na pagod nga ako. Grabe talaga kabisi ang mga nanay, no?